Simula sa ika-13 ng Nobyembre, ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagtaas ng multa sa mga hindi autorisadong gagamit o dadaan sa EDSA bus carousel lane. Ang hakbang ay bunsod ng obserbasyon na marami pa ring pribadong motorista at maging mga motorcycle riders ang dumadaan sa naturang exclusive bus lane. Paalala ni MMDA Chairman Don Artes, ang linya sa EDSA ay eksklusibo lamang sa public utility buses, ambulansya at marked government vehicles na rumeresponde sa emergencies. Sa kasalukuyang multa ay 1,000 piso sa bawat paglabag. Sa ilalim ng pagpapatupad ng mas mataas na multa, 5,000 piso ang ipapataw sa first offense, 10,000 piso naman at first month suspension ng driver's license at pagsasailalim sa road safety seminar para sa second offense. Sa ikatlong paglabag ng motorista, 20,000 piso na ang multa at 1 taong suspension ng kanyang driver's license. Habang sa fourth offense, 3,000 piso na multa at irerekomenda na sa Land Transportation Office ang pagbawi sa kanyang lisensya. Paglilinaw ni Artes na ang hakbanging ito ay hindi maituturing na panggigipit sa mga mahirap at hindi upang makalikom ng pera. Starting November 13, Monday next week, ay i-impose na po natin yung higher penalty sa pagpasok sa bus lane. So, inaabisuhan ko po yung ating mga kababayan na huwag na po tayo gumamit kung hindi tayo otorisado sa bus lane. Ang penalty po, 5,000 sa first offense. Second offense, 10,000 suspension ng 1 month ng license at seminar. Ang third offense po ay 20,000 at 1 year suspension ng lisensya. At sa fourth offense po ay 30,000 at revocation na po ng lisensya. So, marami rin po akong nakikita at report sa amin na may mga tumatakbo or hindi tumitigil pag pinapara. Asahan po ninyo na yan po ay aming i-report sa LTO at yung penalty po ay i-attach natin doon sa may-ari ng motorsiklo. So, hindi pa rin po kayo makakalusot just in case. Ito naman po ay ginagawa natin para sa kanilang safety at para rin po huwag mong abala itong ating bus na marami po talaga nakikinabang dahil mabilis po yung biyahe ng ating mga kababayan. Imagine niyo pag puno ang bus, mga 50 to 60 passengers ang tinatransport niya kada bus, nagbabagat sakay pa. So, yung mabilis na turnaround time po nila ay malaking bagay para sa ating mga kababayan. Samantala, nakatanggap ang MMDA ng 20 motorsiklo, 100 training vest, 25 cases ng mineral water at tent mula sa Joyride Philippines para sa Motorcycle Riding Academy. Pinasalamatan ni MMDA Chairman Artes si Joyride Philippines Senior Vice President for Corporate Affairs Noli Iyala sa kanilang suporta sa MRA sabay ng paglagda ng deed of donation and acceptance ngayong araw sa MMDA Head Office sa Pasig City. Ipinaabot naman ni Iyala ang kanyang pakikiisa sa layunin ng ahensya para sa mas lalo pang maging ligtas at disiplinado ang mga nagmumotorsiklo. Dagdag pa ni Iyala, isa sa pinag-usapan ng Joyride Philippines at MMDA ang posibleng pagsasanay ng mga Joyride riders para maging motorcycle emergency responders o MERS. Ito po simula pa lamang namin kung dinonate ngayong araw kong ito ay mga motorsiklo para sa Motorcycle Riding Academy. Sana po ay magpapalakas pa ng programa ni Chairman at ng MMDA para po lalo pang maliligtas ang ating po mga motorcycle riders, no, at may disiplinado po sa paggamit ng ating mga kalsada. Pinag-uusapan na po namin ni Chairman at ng MMDA ang posibleng iba pang larangan ng partnership katulad po ng pagiging first responders, emergency responders po ng MMDA, paggamit po ng aming libo-libong mga riders para po tumulong sa mga emergencies, aksidente at mga sakuna. At kami po ay handa na ipadala ang aming mga riders para po mag-training dun sa kanilang pong programa
para po maging equipped sila sa pagtulong po sa ating mga mananakay as well as mga riders po. So ito po ay tuloy-tuloy lang po ang aming pong layunin sa MMDA para po kahit paano ang private sector ay makatulong naman po sa public sector sa paggamit po ng ating mga kalsada. At muli po nagpapasalamat ng Joyride Philippines sa pagkakataong binigay sa amin po ni Chairman Don Artes at ng MMDA. Maraming salamat. Kami po ang dapat magpasalamat sa Joyride dahil nga po malaking tulong po itong donasyon na ito. Asahan po ninyo na ito po ay gagamitin namin sa tama at marami pong makikinabang na kababayan natin dito sa mga motorsiklo na